Ang banta ni Donald Trump ay hindi basta isang emosyonal na pahayag o panandaliang politikal na palabas. Hindi ito ginawa para lamang sa mga headline o sa kanyang mga taga-suporta. Ang kanyang sinabi ay may bigat ng isang sistematikong babala, isang malinaw na senyales ng ekonomikong at estratehikong presyur na inilunsad laban sa isang bansang hindi na handang sumunod ng tahimik. Sa loob lamang ng ilang oras, naging malinaw na ang sitwasyon ay mas malalim kaysa sa isang ordinaryong alitan. Hindi ito simpleng diplomasya, isa itong pagsubok ng kapangyarihan at ang mas mahalaga, isa itong pagsubok ng takot. Sa mahabang panahon, ang pandaigdigang kaayusan ay gumana batay sa isang hindi binibigkas na tuntunin. Ang sentro ang naguutos, ang paligid ang sumusunod. Ang Estados Unidos ang naging sentro, hindi lamang sa militar kundi sa ekonomiya, sa pananalapi, sa mismong ideya kung ano ang katatagan. Ngunit ang sistemang ito ay hindi itinayo sa tunay na produktibidad lamang. Ito ay itinayo sa paniniwala, sa takot, sa paniniwalang walang alternatibo. At ngayon, ang paniniwalang iyon ay nagsisimulang gumuho. Ang agresibong tono ni Trump ay hindi tanda ng lakas. Ito ay sintomas. Kapag ang isang kapangyarihan ay kailangang ipaalala sa lahat kung sino ang may kontrol, kadalasan ay dahil nararamdaman nitong nawawala na ito. Ang Estados Unidos ngayon ay hindi na ang industrial na higante na dati nitong anyo. Inilipat nito ang produksyon, pinahina ang sariling lakas paggawa. Pinayagan ng mga korporasyon na habulin ang murang paggawa habang iniiwan ang loob ng bansa na nakadepende sa utang at artipisyal na paglago. Sa ganitong konteksto, ang bawat bansa na tumatangging manatiling sunod-sunuran ay nagiging banta. Hindi dahil sa lakas nito, kundi dahil sa halimbawa na ibinibigay nito. Ito ang kinatatakutan ng Washington. Hindi isang digmaan, hindi isang alyansa, kundi ang ideya na ang takot ay hindi na gumagana. Habang tumataas ang boses ni Trump, ang katahimikan sa kabilang panig ang lalong naging mabigat. Sapagkat ang katahimikan ay nangangahulugan na ang mga desisyon ay hindi na hinihintay ang pahintulot ng sentro. Ang mundo ay nagsisimulang gumalaw ng hiwalay dahan-dahan ngunit may direksyon. At sa sandaling iyon naging malinaw, ang krisis na ito ay hindi lokal, hindi ito pansamantala. Isa itong bitak sa pundasyon ng sistemang pandaigdig na matagal nang umaasa sa dominasyon kaysa sa balanse. At kapag ang bitak ay nakita na ng lahat, hindi na ito maitatago muli. Habang patuloy na inuulit ni Trump ang kanyang mga banta, unti-unting lumilitaw ang mas mahalagang tanong, sino pa ba talaga ang naniniwala sa mga ito? Sa loob ng maraming dekada, sapat na ang isang pahayag mula sa Washington upang baguhin ang direksyon ng mga merkado, patahimikin ang mga gobyerno, at ipaalala sa mundo kung sino ang nagdidikta ng mga patakaran. Ngunit ngayon, ang reaksyon ay iba. Walang agarang pagsunod, walang takot na pag-atras, walang pagmamadaling paghingi ng pahintulot. Ang mga kaalyado ay nagmasid, ang mga merkado ay nag-alinlangan, at ang mga bansang matagal nang nasa gilid ng sistemang ito ay nagsimulang magtanong, paano kung ang kapangyarihan ng Estados Unidos ay mas marupok kaysa sa ipinapakita nito? Ang pinakadelikadong sandali para sa isang hegemon ay hindi kapag hinahamon ito ng kaaway, kundi kapag ang mga kaibigan ay huminto sa automatikong pagsunod. Iyan ang eksaktong nangyayari ngayon. Ang mga relasyon na dating nakabatay sa utos at takot ay napipilitang baguhin ng anyo. Hindi dahil may naghimagsik, kundi dahil may mga bansang nagpasya na mag-isip para sa sarili. Sa likod ng matitigas na salita ni Trump ay isang sistemang pang-ekonomiya na pagod na pagod na. Isang ekonomiyang pinananatiling buhay ng utang, ng patuloy na pagkonsumo, at ng dolyar na nangingibabaw hindi dahil sa lakas ng produksyon, kundi dahil sa kakulangan ng alternatibo. Ngunit ang kakulangang iyon ay hindi naganap.
habang ang Estados Unidos ay gumagamit ng presyon at banta, ang iba ay gumagamit ng oras, gumagawa ng mga bagong kasunduan, nagbubukas ng mga bagong ruta, unti-unting binabawasan ang pag-asa sa iisang sentro. Walang anunsyo, walang drama, ngunit ang epekto ay mas malalim kaysa sa anumang parusa. Ang banta ni Trump ay naging mitsa ng isang mas malawak na proseso, isang proseso kung saan ang mga bansa ay nagsisimulang unawain na ang soberanya ay hindi ipinagkakaloob, ito ay binubuo, hakbang-hakbang, tahimik, ngunit may malinaw na layunin. At habang lumalakas ang retorika mula sa Washington, mas lumilinaw ang katotohanan. Ang takot ay nawawalan ng bisa. Kapag ang presyon ay hindi na agad nagbubunga ng pagsunod, ang mismong mekanismo ng dominasyon ay nagsisimulang masira. Ito ang dahilan kung bakit mapanganib ang sandaling ito, hindi dahil sa posibilidad ng isang agarang salungatan, kundi dahil sa paglipat ng isip. Isang paglipat kung saan ang mundo ay natutong maghintay, mag-obserba, at kumilos ng hindi humihingi ng pahintulot. At kapag ang ganitong uri ng pag-iisip ay kumalat, hindi na ito maaaring ibalik sa dati. Kapag naramdaman ng kapangyarihan na unti-unti itong nawawalan ng kontrol, nagbabago ang wika nito. Ang mga babala ay nagiging akusasyon, ang diplomasya ay nagiging moral na sermon, at ang dating katiyakan ay napapalitan ng galit. Ganito umusad ang sitwasyon. Ang mga pahayag ni Trump ay hindi na tungkol sa seguridad o interes. Naging personal na ito. May tono ng pagkadismaya, ng pagkakanulo, ng galit sa mga bansang hindi na tumutugon ayon sa inaasahan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang mas malalim na takot na hindi binibigkas. Ang pagkawala ng halimbawa. Sapagkat kung may isang bansa na makakatayo, makakatiis sa presyon, at magpapatuloy ng hindi bumabagsak, magiging patunay iyon na ang sistema ay hindi na absolutong gumagana. At ang patunay na iyon ay mas mapanganib kaysa sa anumang kaaway. Ito ang dahilan kung bakit ang reaksyon ay naging mas agresibo, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa kawalan nito. Sa mga sentro ng kapangyarihan sa Washington, nagsimula ang tahimik na alarma. Hindi ito ipinahayag sa publiko, ngunit malinaw sa mga galaw, mga biglaang pagpupulong, mga tawag na hindi na ibabalita, mga pagtatangkang pigilan ang paglawak ng krisis. Sapagkat ang sitwasyon ay lumalagpas na sa isang bilateral na issue. Ito ay nagiging simbolo. Habang tumataas ang presyon mula sa Estados Unidos, mas lumalawak ang espasyo para sa alternatibo. Ang mga bansang matagal nang nananatiling maingat ay nagsimulang magsalita. Hindi laban ngunit hindi rin pabor. Isang neutralidad na dati ay hindi pinapayagan. At sa larangan ng pandaigdigang politika, ang neutralidad ay isang forma ng paglaya. Ang pinakamalaking pagkakamali ng Washington ay ang paniwala na ang lakas ng nakaraan ay automatikong epektibo sa kasalukuyan. Ngunit ang mundo ay nagbago. Ang impormasyon ay mas mabilis. Ang mga ugnayan ay mas iba-iba. Ang takot ay hindi na sapat upang panatilihin ang kaayusan. Ang krisis na ito ay nagbukas ng mata ng marami, hindi sa pamamagitan ng giyera o parusa, kundi sa pamamagitan ng isang simpleng obserbasyon. Maaaring mabuhay ang mundo nang hindi sumusunod sa bawat utos ng isang sentro. At kapag ang ganitong ideya ay naitanim na, hindi na ito madaling mabura. Ang tunay na kahulugan ng krisis na ito ay hindi nasusukat sa mga pahayag, sa galit na salita o sa lakas ng boses. Nasusukat ito sa nangyari pagkatapos, sa kawalan ng agarang pagsunod, sa kawalan ng takot, sa katahimikan na mas mabigat kaysa anumang sigaw. Hindi bumagsak ang sistema sa isang iglap. Ngunit may isang bagay na malinaw na nabasag, ang ilusyon ng automatikong kontrol. Ang Estados Unidos ay sanay sa isang mundo kung saan ang presyon ay sapat na, kung saan ang banta ay gumagana bago pa man ito may sakatuparan.
Ngunit ang sandaling ito ay nagpakita ng bagong katotohanan. Ang kapangyarihan na kailangang ipaalala ang sarili nito ay isang kapangyarihang nagtatanggol, hindi nangingibabaw. Habang patuloy na nagsasalita si Trump tungkol sa lakas at awtoridad, ang mundo ay tahimik na nag-a-adjust. Ang mga bansa ay hindi nag-aalsa, hindi rin sila sumuko. Sila ay nagkalkula at sa pandaigdigang politika, ang pagkalkula ay mas mapanganib kaysa sa emosyon. Ang dolyar, ang impluensya, ang dating sentralidad ng Washington, lahat ng ito ay nananatili ngunit hindi na absolutong totoo. Ang tiwala na minsang hindi tinatanong ay ngayon ay sinusuri. At kapag ang tiwala ay nagsimulang questionin, ang pundasyon ng sistema ay unti-unting humihina. Ito ang yugto na pinakakinatatakutan ng mga imperyo, hindi ang biglaang pagbagsak, kundi ang mabagal na paglayo ng mundo. Ang krisis na ito ay hindi nagmarka ng katapusan ng kapangyarihan ng Estados Unidos, ngunit malinaw nitong ipinakita ang simula ng limitasyon nito, isang limitasyon na hindi ipinataw ng kaaway kundi ng realidad, at iyon ang pinakamahalagang aral. Ang bagong kaayusan ng mundo ay hindi itinatayo sa pamamagitan ng digmaan, kundi sa pamamagitan ng mga desisyong ginagawa ng tahimik, paulit-ulit at walang pahintulot. Ang mga bansang natutong kumilos ng walang takot ay hindi na madaling ibalik sa lumang sistema. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tumawid sa isang linya na hindi na maaaring balikan, hindi dahil may nag-utos, kundi dahil may tumigil sa pagsunod.